Okay, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. And I pray na God will give us proper understanding sa kanyang mensahe for today. And of course, it's Sunday. And normally, ito po yung araw ng fellowship, with our co-believers. And I hope that your spirit and mind are in focus of that particular event. At lahat tayo ay pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Well, before we are going to proceed sa ating pag-uusapan sa oras na ito, I would like to pray for you. Okay? Saan man tayo naroon at ang iba nating kapatiran ay wala rito and hopefully they are watching this online. I'll pray for you at this moment. So let's pray. Lord, we thank you for today. We thank you for the past days that you have guided us. You have blessed us with your wonderful blessings. Lord, I thank you for providing us the strength that we need in the past days. Salamat Panginoon sa lahat ng patnubay, sa iyong paggabay, sa lahat ng biyaya na aming naranasan for the past days. And at this point, Lord, I pray for all of us. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at sa lahat ng aming kasalanan upang sa ganon ay malaya ka na kumilo sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lord, hiling ko po, Panginoon, ang iyong pangunguna sa araw na ito, sa aming pag-aaralan, sa aming maririnig, Panginoon, ng mga salita mo mula sa Biblia. Lord, we are doing this upang sa ganon ay mabigyan ka namin ng luwalhati at papuri sa aming mga buhay. Lord, we are doing this to glorify your name, to praise you because of your goodness, because you are our God, because you are the Lord of our lives. Lord, I thank you and we praise you once again. In the name of Jesus we pray. Amen. Well, ang title po ng ating mensahe sa araw na ito, sa oras na ito ay the title is, quote unquote, visually powerless but capable to build or destroy. Again, visually powerless but capable to build or destroy. Well, one of the sports na gustong-gusto kong panoorin, okay, ay yung mga mixed martial arts competition. Okay. Doon kahit na boxing, of course, basta mga sikat na mga boxers ang naglalaban, talagang interesado akong manood. And hindi lang naman ako, isa lang ako sa mga may interest na manood sa mga ganong mga competitions. Okay? Sa mga ganong laro, ang unang kapansin-pansin na makikita natin sa mga manlalaro ay yung kanilang mga lakas at yung mga the way the styles that they fight. Okay? Lalong-lalo na sa mixed martial arts, kasi pag sinabi natin mixed martial arts iba't ibang mga skills, okay, sa pakikipaglaban, okay, combination yon, halo-halo na yon. Unlike sa boxing o kaya sa taekwondo o kaya sa Muay Thai,
iisa lamang, no, yung principle ng kanilang mga laro. Okay? Kapag lumagpas ka ron sa mga sistema o principle ng mga laro, sa mga rules, of course, foul na yon. At hindi na karapat-dapat, no, na ipagpatuloy ang laro kapag ikaw ay nakapag-commit, no, ng grievous offense o offense, no. Unlike sa mixed martial arts, kombinasyon niya ng iba't ibang klaseng estilo, no, ng combats. Andyan yung taekwondo, muay thai, boxing, okay, Brazilian jiu-jitsu, wrestling, halo-halo na yan, no? Kaya nga tinawag na mixed martial arts. Okay. At doon, sa laro na ito, makikita natin yung tagisan, no, ng lakas, ng talento, ng skills. At syempre, bago nila ma-achieve, no, yung tagumpay sa ganitong combat sports, kinakailangan nilang mag-ensayo, no, mag-practice. Okay? Well, lahat naman ng klaseng laro, by the way, no, kinakailangan ng practice, ng ensayo. Hindi lamang sa physical, kundi sa mental, no, psychological. Kasi malupit nga, no, yung physical aspect, no, ng training mo, but then mahina ka naman sa mental and psychological, pupulutin ka pa rin sa kangkungan. So lahat yun, no, sa ganitong combat sports, lahat involved. Okay, yung mental, psychological, at saka physical. And of course, yung devotion mo sa training, dapat nandoon, no, yung seriousness, 100%, for you to be able to achieve, no, yung dream mo. And of course, yung pangarap naman ng mga combatants o ng mga manlalaro sa mixed martial arts, yung mag-champion, no, at may depensa nila yung kanilang mga belts. So, ganon. It requires devotion. At siyempre, sa ganitong laro, no, ang unang-unang makikita mo dyan, hindi lamang yung kasi yung mental and psychological, hindi yan basta-basta nakikita, no? Hindi yan obvious, okay? Makikita mo yan all along the fights, no? Kung saan okay, malakas yung mental system nito, no? Hindi basta-basta natitibag. But then ang obvious na makikita mo, na makikita natin sa ganitong laro, yung lakas, no? Lalong-lalo na sa kamay, no, sa arms, sa paa, okay? The way they move, makikita mo talaga na powerful, no? Ang isang combatant, ang isang player, o ang isang artist, mixed martial artist, sa kanilang mga kilos, no? The way, okay, they conduct, no? Yung lakas ng kanilang kamao, ng kamay, ng paa, at ng kanilang katawan. Doon makikita na powerful, no? At yung mga hidden strength nila, hindi mo basta-basta makikita. Like for example, sa mental, psychological. So, makikita lang natin yan, no? As the fight progresses. So, ganun. Sa ating title, Visually Powerless but Capable to Build or Destroy, well, it talks about, okay, yung hindi natin basta-basta nakikita, no, na akala natin powerless, okay? Akala natin hindi walang kalakas-lakas, no? Akala natin walang bisa, okay? Yun nga, as I said, no, powerless. When in fact, no, it has a full capacity, okay? Ability, capability to destroy or to build. Okay? Ano ba yon? Well, sa 10 Commandments, we have the 9th command na sinasabi ron, do not bear false witness against your neighbor. Okay? Sa Tagalog, no?
Huwag kayong gagawa ng mga kwento na mali laban sa inyong mga sa neighbor, no? Sa kapwa ninyo, okay? Well, on the sa konteksto, okay, for example, if you are going to bear testimony, no, sa korte, merong panunumparo, no? O kahit na sa mga investigasyon diyan sa Senado at sa Kamara, a witness has to, manunumpa, no? Or take oath, okay? Before that witness is going to provide testimonies sa mga katanungan sa kanya, no? So part of the oath or the panunumpa, no, ay sasabihin niya na I will say the truth and nothing but the truth, no? Sasabihin ko lang yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. So same thing sa konteksto sa korte, no? Halimbawa, ikaw ay witness, no, doon sa isang kaso, may panunumparo, no, bago ka umupo doon as a witness, no? Nasasabihin mo lamang ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. So sa 9 command ng Panginoon Diyos sa Exodus chapter 20, yun nga, do not bear false witness against your neighbor, no? May naririnig ako noon, no? The worst gossiper daw na pwede mong ma-encounter ay walang iba kundi sa loob ng simbahan. Okay? Kasi unfortunately, no, sa loob ng simbahan, of course, especially those who are avid, okay, followers of a certain church, no, a religion, of course, they are aware, okay, of what we call the 10 Commandments. And of course, one of the commands that God gave is ito nga sinasabi sa 9 command na do not bear false witness. But unfortunately, sa loob mismo ng simbahan, if you're just going to listen, no, to some of them, or not many of them, even after the church, no, even after the service, some of them start to talk, okay, about their neighbors, no. Although, okay, hindi sila umupo doon as a witness, take an oath to tell the truth, nothing but the truth, like in the courtroom context. Pero the fact that you are telling stories about your neighbor na nakaayon doon sa kasinungalingan ay hindi kalugod-lugod, no, doon sa harapan ng Panginoon, especially while you are inside the church. So ano ba yung magiging dulot nito doon sa makakarinig? Well, unfortunately, sa mga nakakarinig, most of them do participate pa, no? Parang imbes na they just ignore or stop that person from spreading fake narratives against the other people, parang sinusundan pa nila, no, yung narrative na yon, which is wrong, no? Absolutely wrong. Okay, sa ating topic, no, visually powerless but capable to build or destroy, it actually talks about the tongue itself, no? Yung dila natin. Okay? Kasi kung wala tayong dila, hindi naman tayo makakapagsalita, no? And that way we cannot spread any information, no?
any gossip. Sa panahon natin ngayon, ang term nila dyan is marites, no? When we say marites, it's all about chismis, okay? When we say chismis, ang foundation nito ay hindi totoo. Usually, okay? Kaya nga sinasabi nating chismis. The foundation is all lies, no? Sa social media, ang term na makikita natin o mababasa natin is fake news, fake information, especially sa mga political news na nangyayari sa ating bayan. Well, wag na tayong lumayo, no? Wag na let's not talk about politics at this very moment, no? But let's talk about ano ba yung nagiging dulot, no, ng pagsasalita o pagsasabi ng mali o ng pagkakalat, no, ng mga chismis o pagiging marites, no, lalong-lalo na sa atin bilang mga Kristiyano. Well, ito yung nakakasira at nakaka-distract, no, doon sa iba. Okay? Actually, may mga Kristiyano, no, o mga believers, mga attenders na they stop going to church all because of the gossip that is happening, okay, inside the church itself. You could just imagine, no? Nandun kayo sa loob ng church and yet you are talking about someone's life, okay? Kasi kapag ang church ay maliit, when we say maliit, no, composed of 100 believers or less than 100. And of course, kapag ganyan kakonti pa yung tao, less than 100, almost everybody knows each other. Okay? At when everybody knows one another, pati yung buhay nila is alam, no, kung ano yung nangyayari sa kanilang mga buhay. And unfortunately, no, some of them, okay, hindi nila kayang pigilan, no, yung kanilang mga sarili, although they know all about the 10 Commandments. Okay? They know all about the 9th command that the Lord gave. Okay? Do not bear false witness against your neighbor. Okay? At maraming mga teksto o mga bersikulo sa Biblia na kung saan hindi lamang 10, no? Hindi lamang more than 10, okay? Ang nagpapatungkol sa ganitong klaseng maling gawi, no? At yun nga, as I said a while ago, may ibang mga Kristiyano, may ibang mga believers na ito ang nagiging stumbling block, okay? Kaya they just stop going to church, okay? Ang nagiging prinsipyo nila is it's better, okay? To just stay at home, pray to God, fellowship with God alone, fellowship with very few believers that you can trust, rather than go to church, all because of this scenario. I myself, no, experienced the same thing. And of course, hindi mo naman basta-basta mapapahinto yung ganito, or else, no, lalong-lalo na kapag sensitive yung isang tao na nagkukwento and you stop rebuking, sila pa yung magagalit sa'yo. But then, itong mga ganitong gawi ay hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Visually powerless but capable to build or destroy. Okay? Ang dila natin, no? Kung titingnan, parang powerless yan. Kaya sa mga sa illustration ko kanina, yung mixed martial arts, no, hindi naman ginagamit yan, no, sa pakikipaglaban. When you fight, you cannot use your tongue to physically harm, no, your opponent. Powerless yan.
But then, when we speak of things, words, no? Yung mga marites, mga gossips against our neighbor, that will become powerful, no? And as I said, it is capable to build or destroy, okay? Kung yung physical aspect natin, kung yung mga kamay natin, paa natin, pwedeng makasira yan, no, ng bagay physically, but then yung dila natin pwede ang makadestroy at maka-encourage ng buong buo, okay, ng katauhan ng isang tao. Yan po yung katotohanan. Kaya nga sinasabi natin, it is visually powerless. Nakikita natin parang walang lakas, pero it is capable. Okay? It has the full ability to destroy someone's reputation and or even to build, no, someone. So ganun. Depende yan sa lalabas sa ating mga bibig, no? At yung sa dila natin nagsisimula yan, nagmumula. Sapagkat yung, if we don't have that, tongue physically, well, it's very hard, no, for us to communicate because language begins from our tongue. Without tongue, no, kapag pinutol yan, hindi na tayo makakapagsalita. What we can do is just to sign, to write, no, yung ating gustong iparating, no, sa ating kapwa. O kaya, if you know the sign language, then that is the time that you can communicate, no. But then, para sa atin, no, that we are able, no, to talk because we have our tongue, no, physically. We can express, no, what we want to express, no. We can express our feeling by telling what it is, no, through our tongue. But yung mga nagsa-sign language, parang malamya ang dating, no. Even though they can communicate doon sa mga sabihin nating mute, okay? But then para sa ating mga hindi mute, no, parang mahina ang dating ng mga sign language na ito. Again, visually powerless but capable to build or destroy. Okay? If you're attending a church, no, ito yung dapat nating pagtuunan, no, sa ating sarili bilang mananampalataya, sapagkat usually, no, ito yung nagiging katitisuran, no, sa loob ng isang iglesia. Well, maraming mga teksto sa Biblia na kung saan etong sinasabi nating visually powerless, etong dila natin, etong tongue, no, na kung saan nanggagaling yung ating lengguwahe, yung ating pananalita, ay pinagtuunan ng pansin, no. Ang sabi rito sa Efeso 4:29, babasahin natin. Sabi sa Ephesians o Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Okay? Ang aviso ni Pablo dito sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Okay? Masasamang salita, ano-ano ba yon? Well, you know that language, no? Yung mga masasamang salita. Yun lang pagkakalat, no, ng mga chismis at ng mga bagay na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yon ay isang halimbawa ng masasamang salita. Ano pa? Okay? Well, yung ating the former president, no? Siya yung nagpakalat, no, ng gusto. Although naririnig na natin yung masasamang salita, pero as a president, and you keep on uttering words, bad words,
nakakapagbigay ng masamang impluensya, no, sa iba. So sabi rito ni Apostol Pablo, huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig, no? Yung mga bagay, yung mga salita na makakapagdulot lamang at makakapag-encourage, makakapag-build up sa mga makakarinig, according to Paul, ayon kay Pablo, ang dapat nating bitawan, no, mula sa ating mga labi. Anong sabi sa Kawikaan 15:4? So ang Kawikaan 15:4 ay sinulat almost, no? All of Proverbs or Kawikaan ay sinulat according to some experts and theologians, none other than by of course the King of Wisdom, Solomon. Okay? Ang sabi rito sa sa Proverbs 15:4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Well, direct to the point po ito. Totoo naman, no? Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Okay? Well, kahit naman sino, kahit naman ako, no, kapag nakarinig ng matalas na salita, no, talagang magdudulot ng nakaka-discourage. Kaya ang sabi natin, yung tongue natin is visually powerless but capable to destroy. Okay? Pwedeng ang ganda ng mood mo for today, but then nakarinig ka, no, ng hindi magandang salita against you, parang nasisira na kaagad yung araw mo. Pero kapag nakarinig ka, when you have a bad mood, pagkagising mo, nakarinig ka ng magandang salita, okay? Nakakapagpasigla ito. Nakakapag-encourage, okay, sa atin bilang tao. Okay? So, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Ano sabi sa Proverbs 18:21? Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. So medyo matindi, no, yung pagkakasabi rito sa Proverbs 18:21. Ang sabi, inuulit natin, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Okay? The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Okay? So kung ano man yung binibitawan nating salita, kung ano man yung namumutawi sa atin, lalong-lalo na if we are inside the church, before, after the service, okay? If you are talking bad, no, against your neighbor, ang sabi rito that the tongue has the power of life and death. Pwede itong makasira at pwede itong makapagbuo. Pwede itong magdulot ng kamatayan at pwede itong magbigay ng buhay. Ang sabi sa Psalms 34:13, so katulad nga ng sinabi natin kanino, napakaraming teksto, no, o bersikulo sa Biblia na tumutukoy dito at unfortunately, hindi ito nabibigyan ng focus at hindi mo masyado itong maririnig sa mga churches, no? Sabing ganon, sa 34:13, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Keep your tongue from evil and your lips from telling lies. So doon sa mahilig magmarites o magkalat ng chismis, malinaw na sinasabi rito sa Psalms o awit 34:13, keep your tongue from evil
and your lips from telling lies. Again, anong sinasabi doon sa 9th command ng Panginoon? Do not bear false witness against your neighbor. Pang-siyam na utos yan. At kapag ang isang utos ay hindi mo nasunod, ayon kay Kristo, halos lahat, ayon sa Biblia, halos lahat, para mo na rin hindi sinunod yung 10 utos o lahat ng utos. If you disobey one command, okay, para mo na rin dinisobey, no, ang lahat ng kautusan. So, ang Panginoon, no, ang Panginoong Yesus sa Bagong Tipan, he summarized all the commandments, okay, sa Matthew. Ang sabi niya ganoon, the first command is love your God with all your mind, with all your heart, and with all your soul, no? And the second command is love your neighbor as yourself. Now, if you are spreading lies or fake information or chismes against your neighbor, do you think you love your neighbor as yourself? Kayo ba, personally, gusto nyo ba na kayo mismo yung pinag-uusapan, kayo mismo yung subject ng mga chismis, ng mga false information, ng mga fake news? Sino may gusto nun? Of course, nobody wants it. Okay? Nobody likes it. Walang sino man sa atin ang may gusto na maging subject ng false information, intrigues, and chismis. So kung ayaw natin yon, according to Jesus, do unto others what you would want them do unto you, no? Kung gusto mo lagi na positibo ang gawin ng kapwa mo sa'yo, dapat gumawa ka rin lagi ng positibo doon sa kapwa mo. Actually, si Confucius, no? Hindi naman siya Kristiyano. Of course, he is much older, no, than Christ. He's a philosopher. Meron din siyang golden rule. Okay? Kung ang Panginoong Jesus, no, he makes it positive. Kay Confucius naman, he states it in a negative way. Okay? Sabi gano'n ni Confucius, do not do unto others what you would not want them do unto you. Okay? So in essence, halos pareho sila. So kung ayaw mong gawin sa'yo ng ibang tao yung mga bagay na ayaw mo, wag mo rin dapat gawin sa kapwa mo. So sabi rito, against sa Psalms 34:13 o Awit 34:13, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. So as simple as it is, okay? Do not bear false witness against your neighbor, o wag kang magkakalat ng chismis sa kapwa, tungkol sa kapwa mo o laban sa kapwa mo. Marahil mahinanakit ka, marahil mainggit ka, marahil meron kang selos sa kapatiran, sa kapwa mo, pero wag mong daanin sa pagkakalat ng fake information, chismis, marites, or lies. Sapagkat in doing that, you are breaking the 9th command of the Lord. And you are breaking multiple texts sa Biblia na sinasabi, no, na ang pagkakalat ng maling informasyon at ang dila mismo ay nagdudulot ng kamatayan at nagdudulot ng buhay sa isang tao. Anong sabi sa James 1:26 sa Bagong Tipan? Santiago 1:26. So ang sabi rito sa 1:26 of James o Santiago,
Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, okay? Panay ang punta mo sa church, panay ang pakikihalubilo mo, panay ang patotoo mo, relihiyoso kang matatawag. Ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Ngunit after the service, no, eto na, chismis dito, chismis doon. Patungkol sa kapwa. Hindi marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. You are fooling yourself. Worse, you are making yourself stupid. Nakakalugod ba yun sa Panginoon? You are inside the church right after the service. There you go. You cannot even tame your tongue. Spreading lies, false information against your neighbor. At ito nga mga kapatid, no? Kaya maraming mga Kristiyano, maraming mga believers, attenders, they do not want to go to church all because of this. Ito yung nagiging stumbling block para sa kanila. Well, sasabihin natin, wag mo silang tingnan. Tumingin ka sa Panginoon. Well, may punto naman yun. Pero bilang tao, hindi tayo pare-pareho ng level ng pananampalataya, mga kapatid, tandaan natin yan. Kung ang level ng pananampalataya mo sa ngayon ay napakataas, na kahit na ano pang dumating, hindi ka basta-basta matitibag, pero dapat intindihin mo rin yung level ng pananampalataya ng iba. May mga baby Christians, may mga growing Christians pa lang, may mga dapat alagaan. Hindi lahat yan pare-pareho ng level ng pananampalataya sa iyo. Kaya yung sinasabi nating prinsipyo na huwag kang tumingin sa kapwa mo, yun ay angkop lamang kung ang level ng pananampalataya mo ay napakataas at hindi yan magiging angkop sa mga Kristiyano na ang level ng pananampalataya ay hindi kasing taas ng level ng pananampalataya mo. May mga baby Christians growing na dapat pang alagaan, and yet they encounter this sin, this mistake inside the church. Anong mangyayari? Magiging stumbling block ito. At kaya maraming mga Kristiyano ang hindi at nagpapatuloy, no, sa kanilang pananampalataya, all because of this. Again, sabi ni James 1:26, kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, he cannot control, tame his tongue, you are just fooling yourself. Dinadaya mo lamang yung sarili mo. At you are making stupid of yourself before the Lord. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Walang kabuluhan. Pansinin ninyo, no? Well, just do a religious experiment. Kahit na napakataas pa ng level ng pananampalataya mo. When you are talking against your neighbor, spreading false news, fake information, chismis, etc. Kapag umuwi ka galing sa church, imbes na magaang ang pakiramdam mo, sobrang bigat. Akala mo lang nakapag-fellowship ka. Akala mo lang you did your duty, okay, to do fellowship with one another. Pero pag uwi mo, sobrang bigat. All because you spread a fake news, fake information, chismis against your neighbor. Kaya nga ito, no, ito yung dapat nating tingnan sa ating mga sarili.
At ito yung dapat nating bantayan bilang mga mananampalataya. Sa James chapter 3 verse 6, ang sabi rito, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. So imagine, James used the fire as an analogy, okay, dito sa dila, sa tongue natin. So, visually powerless siya. So, kung titingnan mo, parang wala namang lakas. So, our tongue cannot even participate, no, or do harm physically. But then, ang sabi rito ni James, ito ay parang apoy. Okay? At hindi lamang parang apoy, no? Worse, ito ay apoy, parang apoy na galing sa impyerno. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Kaya nga sabi natin, it is visually powerless but capable and has full ability to destroy. Okay? Dila lang yan. But then, it is so powerful kapag hindi natin kayang kontrolin ang ating sarili. And you know what, mga kapatid? This is just the truth. Marami, no? Ilan? Sabihin natin, konti lang ba? Sa circle of the servants of the Lord, mga pastor, mga pare, okay, na hindi mahilig sa chismis. I myself am a witness to that, no? And that is very unfortunate. Nasa grupo ka ng mga lingkod ng Panginoon na sinasabi. And yet, if you are going to listen sa iba na nag-uusap, no, patungkol sa kanilang kapwa, sa ibang mananampalataya, they are talking things so bad about them. So, yun po yung nakakalungkot. Ganito rin po ang nangyayari sa loob ng ibang mga simbahan. So, sabi rito ni Apostol Santiago, dapat nating pag-ingatan. We have to learn how to tame. We have to control our tongue. Okay? Sapagkat ito ay parang apoy na makakasira sa buong pagkatao kapag hindi natin ito kayang kontrolin. Meron isang quotation, no? Sinasabing ganon, many words, many mistakes. Few words, few mistakes. No word, no mistake. May katotohanan po yun. But then of course, yung no word, no mistake, if you keep silent, even though you know the truth, medyo may mali naman po ron, no? If you're just telling the truth, you don't have to stay silent. Just tell the truth and nothing but the truth. Sabi nga lang sa 1 Peter 3:10-11, sa unang Pedro, chapter 10-11, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakaraan. 1 Peter 3:10-11, sorry. So ganito pang siyang sinasabi, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan
ayon sa nasusulat. Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dalawa to Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Spreading fake news, false information, chismis, ay pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita, fake news, false information, chismis, sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Okay? At sa verse 11, ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Well, kahit na sa ang mundo, kahit na sa mundo ng politika, sa mundo ng relihiyon, sa mundo ng pananampalataya, mga kapatid, ang masamang pananalita ay nagdudulot ng gera. Okay? Ay nagdudulot ng hindi magandang pagsasamahan. Ay nagdudulot ng pag-aawayan. Kaya nga ang sabi rito, and Peter quoted, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Well, yung saganang pamumuhay, medyo nauhuli pa yan Okay? Yung payapa na lang, no? If you want to live in perfect peace, okay, you need to control your tongue. Kasi karamihan, kapag hindi mo, ang tao, kapag hindi niya kayang kontrolin yung kanyang dila, yan yung taong maraming kaaway. Okay? Yan yung taong walang kapayapaan sa buhay. No? Yan yung tao na hindi basta-basta pinagkakatiwalaan. Okay? Kaya nga may kasabihan, no? If you are going to hear, no, someone, let's say, you have somebody, you have a friend talking to you about someone, friends to her, asahan mo, kapag nakaharap yan sa ibang tao at naging lapat ka sa kanya, she or he will talk about you in front of other people. So, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan sa ganong bagay. So, kapag nagkaroon ka, when you encounter a person or a friend, pero siyang kakilala o kaibigan na hindi mo kaibigan at nag-share siya something about her friend or his friend na hindi naman you cannot even prove, no, kung tama ba yung kanyang kwento, asahan mo kapag nakatalikod dyan sa'yo, she or he may talk something about you sa ibang tao. Kaya nga kung minsan, no, kapag na-encounter mo yung ibang tao na meet mo for the first time, hindi mo pa kilala, magtataka ka, galit na sa'yo. Magtataka ka, malamig na sa'yo. Bakit? Ba't nagkaganon? Marami na pala siyang alam patungkol sa'yo na ikinuwento ng tao na bridge, no, between you and that person, kaya ka nakilala. At ang malala pa, no, yung pagkakakilala ng tao na yun sa'yo, na first time mong ma-encounter, na first time mong ma-meet, ay mali. Okay? Mali yung pagkakakilala sa'yo. At malamig na kaagad ang pakikipagtungo sa'yo kasi iba na kaagad yung dumating sa kanya. Ayun yung pinakamahirap na idepensa, no? Sapagkat first time mo ma-meet yung tao, iba na kaagad yung tingin sa'yo, iba na kaagad. Okay? Yung dating sa'yo, all because of the fake information
All because of the chismis, fake news, na nakarating sa kanya patungkol sa'yo. So, inuulit natin sa James 1:26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. Niloloko lang nila ang kanilang mga sarili. At ang kanilang relihiyon ay walang kwenta. Okay? If you use your tongue testifying for the Lord, and you use your tongue to even spread false or fake information against your neighbor, you are just fooling yourself. Mga kapatid. So, isa ito sa dapat nating tanggapin. No? Isa ito sa dapat nating tandaan sa ating mga buhay. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa pagdalo-dalo. Okay? Sa mga pagtitipon. Hindi lamang ito sa pamamagitan ng pag-awit ng mga religious songs, praises, although that's part of it. Hindi lamang ito sa pananalangin, kundi ito ay sa pagbabago ng ating mga asal at ugali upang maging buhay na testimonya tayo sa harapan ng Panginoon. Okay? So, wag mong isipin na relihiyoso ka. Wag mong isipin na ikaw ay avid, believer, fanatic ng isang simbahan, ng isang relihiyon, kung hindi mo naman kayang kontrolin ang dila mo sa paghabi ng kasinungalingan, sa pagkakalat ng chismis, false information laban sa kapwa mo. Kasi baliwala rin ang lahat ng iyan. Sa mata ng Panginoon, you are just fooling yourself. Niloloko mo lamang ang sarili mo at pinapahiya mo lamang ang simbahan na kinaaniban mo, at mas masakit pa, mas masahol pa ron, ay pinapahiya mo lamang ang Diyos na iyong sinasamba, na kung saan nagbibigay ka ng testimonya. So ulitin ko ulit sa James 1:26, bago tayo magtapos at manalangin. Kung inaakala ni numan na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Again, our title for today is Visually Powerless but Capable to Build or Destroy. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng linaw. Thank you so much, O Lord, for this reality, for this truth, according to your word. At help us, Panginoon, to live a life na may pagpipigil sa aming mga sarili, especially sa mga binibitawan naming mga salita tungkol sa aming kapwa. Lord, help us to grow more as Christians. Forgive us kung nakagawa man kami ng hindi maganda, nakapagsalita man kami sa aming kapwa ng hindi maganda. Patawarin mo kami kung naging kasangkapan man kami ng dyablo sa pagpapakalat ng chismis, false information laban sa aming kapwa. Patawad, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.